Praise God. So, marami pong mga tao, akala nila, pag sinabing faith, ibig sabihin nito, maraming bagay actually. Iba-iba yung kanilang definition pagdating sa faith. May mga ibang tao, akala nila ang pananampalataya o ang faith ay positive thinking. Na kapag kainisip mo na magiging okay din ang lahat. No? Magiging maayos din ang lahat. Basta think positive lang. Akala nila, faith na yon. Yung iba naman, akala nila, basta umasa ka lang na magiging maganda ang mga susunod na araw. Automatically, that's faith. Yung iba naman, akala nila ang faith ay basta maniwala ka lang kahit wala kang nakikitang ebidensya. Kahit hindi mo nakikita, basta maniwala ka. So, halimbawa, naniniwala ako na magkakapera ako kahit hindi mo pa nakikita, mangyayari yon. Sabi nila, faith daw yon. But today, Hebrews teaches something much deeper about faith. So, sa nakaraang pag-aaral natin, natapos po natin yung chapter 10. At ang Hebrews chapter 10 ay nagtapos po sa encouragement. Dahil po ang church during that time ay under pressure. At itong mga Christians sa panahon po nila, they were suffering because of Christ. Yung iba sa kanila nawala ng ari-arian, kinuha ng government, yung iba naman kinulong, some of them were tempted to go back to their old religion. Kasi parang yung pagiging Christian during that time, masyado ng masyado ng risky. Noong panahon po nila, ang pagiging Kristiyano ay risky. Hindi siya masaya. Hindi siya kasing saya natin ngayon na malaya nakakapagpuri sa Panginoon. During their time, most of the Christians are imprisoned. They were persecuted. They're getting killed. So, hindi sinabi ng author na basta magpakalakas lang kayo, galingan nyo lang. Basta lang galingan nyo, tuloy nyo lang, no? Hindi. Ang sabi niya po, hindi tayo kagaya. Particularly in chapter 10, verse 39. Sige, tingnan natin. Hebrews 10:39. Sabi niya doon, no? Last week, nadaanan natin doon, no? We are not of those who shrink back. Sabi nga po natin, shrink back. Sa Tagalog, may Tagalog ba tayo? Hanapin nga natin yung Tagalog niyan. Hebrews chapter 10, verse 39. Sabi, we are those of the faith. Tayo yung mga tao na nasa pananampalataya. Hindi tayo yung mga bumabalik. Okay? Hindi tayo yung mga tumatalikod. Okay? Sabi ng 39, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kasama doon. Okay? We are not of those who shrink back and are destroyed, but those who believe and are saved. Tayo ay bahagi ng mga tao, kasama tayo sa mga taong nananampalataya at naligtas. Okay? So, in continuation, sa sinabi po ng author in chapter 10, today, we begin in chapter 11. So hindi daw tayo bahagi, sabi niya sa mga kausap niya during that time, hindi tayo bahagi hindi tayo kasama doon sa mga tumatalikod at napapahamak. Kundi sa mga sumasampalataya sa Diyos at naliligtas. So there is hope. We are people who believe. Ano nga ba ibig sabihin na maniwala at sumampalataya? So yun yung karugtong, yun yung kasunod, no? Ano ibig sabihin nito? So ngayon sa chapter 11, parang sabi niya, ito ngayon ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ipapakita ko sa inyo, anong klaseng pananampalataya ba yung sinasabi ko? So alam naman natin, ang Hebrews chapter 11, isa sa pinakakilalang chapter yan ng Hebrews dahil nakasulat diyan ang listahan ng mga heroes of the faith, mga tao, mga Bible characters, mga tao in the Bible na talagang sumampalataya sa Diyos, nagpatuloy, inilaban yung kanilang pananampalataya.
Pero alam niyo po ba, ang Hebrews 11 ay hindi po tungkol sa mga tao na ito. Ang focus ay wala kay Noah, wala kay Abraham, wala kay Moses. Ang focus po ay tungkol sa faith. Everybody say, faith. So Hebrews 11 is written to encourage discouraged believers. So isa lang ang tanong, parang ang tanong kasi na lumilitaw, okay, Christian ako ngayon and ang dami kong mga nagiging problema dahil Kristiyano ako. Humihirap ang buhay ko dahil naging Kristiyano ako. Paano ko magpapatuloy kay Kristo kung mahirap ang buhay? Paano ako magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos kung ang hirap ng buhay ko? Ang sagot po ay by faith. Sabi mo sa katabi mo, by faith. So ang tema po at ang title din ng pag-aaralan natin ngayon is, what is faith? So we are still in our series, Anchored in Christ. We have been studying the book of Hebrews for almost a year. And nasa dulo na rin po tayo. We still have 2 chapters left. All in all, ang Hebrews po ay may 13 chapters. So today, as we continue, we will be looking at faith. So what is faith? Okay, basahin po natin yung ating text in Hebrews chapter 11, verses 1 to 3. Hebrews 11, verses 1 to 3. Sa NLT version, babasahin ko. Sabi po dito, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Through their faith, the people in the days of old earned a good reputation. By faith, we understand that the entire universe was formed at God's command. That what we now see did not come from anything that can be seen. Basahin natin sa Tagalog. 3 verses lang naman. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Amen. May the Lord bless us in reading His Word. So, what is faith? This is our message today. Biblical faith is trusting what God has said until you see what God has promised. Okay? Yan ang biblical definition ng faith. So, ang biblical faith, ito ay pagtitiwala sa sinabi ng Diyos, patuloy na pagtitiwala, tuloy-tuloy na pagtitiwala, hanggang sa makamtan natin o makamit natin, hanggang sa masilayan natin yung pinangako ng Diyos. Amen? Nakuha po ba natin? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Okay, yung parang may almusal. Okay, 1, 2, 3, go. Yan. Sa paulit, sabay-sabay, mas maganda. May conviction. 1, 2, 3, go! Biblical faith is trusting what God has said until you see what God has promised. Ibig sabihin, ang faith po, hindi lang basta parang nag-iisip tayo na, magiging okay din ang lahat. Gagaling yan. Ito ay, basta maniwala ka lang. Kung ano paniwalaan mo, mangyayari. Hindi po ganun ang biblical faith. Meron pong basis ang faith. Akala kasi natin, basta maniwala ka, kahit ano pa yan, kahit ano pang gustong paniwalaan, mangyayari kasi naniwala ka. Hindi po ganon. Ang basis po ng faith palagi ay ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos. That's why, in our text, makikita natin, number 1, faith confidently trusts God's promises. Sabi po ng verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Faith is the assurance of things hoped for. Hope for.
Kita nyo, merong importante, may bagay ditong importante na dapat makita natin. Yung author, hindi niya dinidefine ang faith na parang dictionary. Actually, ang ginawa niya dito, sa chapter 11, dinescribe niya ano ang ginagawa ng faith. Ano ba ang nagagawa ng ng pananampalataya sa buhay ng isang tao? So, faith gives assurance. Binibigyan tayo ng katiyakan. Ang tanong, kung hindi mo pa nakikita, paano ka nakakasiguro? Paano ka nagiging tiyak? Paano ka nagiging sure? Faith confidently trusts God's promise. The word assurance means confidence, certainty, firm conviction. Talagang sigurado ka at talagang mangyayari talaga yan. Kumbaga, hindi ka papatinag, talagang naniniwala kang mangyayari yan. At bakit nagkakaroon ng katiyakan ng isang tao? Saan ba nakalagay? Saan galing yung confidence? Confidence not in ourselves, hindi rin sa ating nararamdaman. Hindi rin pwedeng sabihin lang ng tao na, ba't ka naniniwala? Naniniwala ko kasi nararamdaman ko eh. Kasi nafe-feel ko. Naniniwala ko kasi kaya ko eh. No. Alam niyo po ba, ang pagiging confident sa buhay, hindi laging madali. Lalo pa iba-iba yung nangyayari sa buhay natin. Di ba? One day, talagang sure na sure ka, no? Talagang grabe yung conviction sa heart mo. And then nagkaroon ka ng problema, parang lahat ng mga pinaniniwalaan mo, parang hindi na yata mangyayari. Tama ba? Sino po na-experience na yon? Parang wala na yatang katapusan, eto na naman, problema na naman. So saan nilalagay yung confidence? Ang confidence po, saan? Sa pangako ng Diyos. Yung po ang pananampalataya. Our confidence is in God's promises. According to Pastor John MacArthur, sabi niya po, faith is living as if the future promises of God are already present realities. At yun ang ibig sabihin ng biblical hope. Yung umaasa ka. Hindi ka basta lang nangangarap, iba'y nangangarap sa merong inaasahan. Yung nangangarap, sana all. Diba? Sana one day, ganito. Kumaga, nangangarap ka lang, pero hindi mo sigurado kung mangyayari. Pero yung meron ka ng inaasahan, may nangako na sa'yo. Tama ba? Tama po ba? Meron ng katiyakan, may assurance na. So, yun po ang ibig sabihin nun. Madalas sinasabi natin, sana hindi umulan bukas. Kasi Sunday. Umulan ngayon. Ayun na, umulan na. So, ibig sabihin, hindi mo rin sure. Sabi mo sa katabi mo, di mo sure. Okay? Di natin sure. So, kapag tayo merong sana, tawag dyan, wishful thinking, niisip mo sana, wala kang kasiguraduhan. Umaasa ka lang, sana. Pero ang biblical hope, everybody say biblical hope. Pag sinabing meron kang hope na galing sa salita ng Diyos, naniniwala kang mangyayari yon. Kahit sino pang pumigil, hindi niya mapipigilan. Bakit? Pinangako na ng Diyos. Sinabi na ng Diyos. Kaya confident ka na aasa, mag-aantay, magpapatuloy sa pagtitiwala sa Diyos kasi sinabi niya na, narinig mo na, pinangako niya na sa'yo. Amen po ba? So, magkaiba yun. Magkaiba yung umaasa ka na walang basihan. At iba yung umaasa ka kasi may nangako. Okay? Isipin nyo na lang po, meron kayong isang legally signed contract na itong house and lot na to, sa isang subdivision, particularly dyan sa may Philinvest, sa may Batasan, meron ka ng title, meron ka ng legally signed contract na talagang ikaw na ang may-ari nun. Pero, yung susi, ibibigay sa'yo after a month. Pero, so hindi ka pa makakapasok. Pero, di ba, kahit wala pa sa'yo yung susi at hindi ka pa nakakapasok doon sa bahay na yon, alam mo na, nasa iyo na yon. Nakukuha po ba natin? Nandiyan po ba kayo? Ibig sabihin, sigurado ka na sa'yo na yun. Akin na yan, bahay ko na yan. Bakit?
meron ka ng assurance eh. So, ganun din po sinasabi ng Bible. Wala pa tayo sa fulfillment na tayo makakapasok tayo sa langit and we will be in the presence of the Lord and we will enter heaven, we will enter eternal life with the Lord. Wala pa tayo doon. Pero dahil pinangako na ng Diyos, dahil sinabi na ng Diyos sa kanyang salita, naniniwala ka na makakapasok ka sa langit dahil pinangako ng Diyos. Hindi pa natin nakikita si Jesus Christ face to face, but God already guaranteed what He promised. Ibig sabihin, may guarantee. Meron ng katiyakan, meron ng kasiguraduhan kasi may nangako sa'yo. At hindi lang basta-basta yung nangako sa'yo, ang nangako sa'yo ang Diyos. Amen? Ang problema kasi ngayon, marami mga Christians, nagtitiwala lang tayo pag naiintindihan natin lahat eh. Minsan, kailangan naiintindihan mo muna bago ka sumunod eh. Lord, di ko po maintindihan. Pero alam niyo po, minsan gusto ng Panginoon, sumunod tayo bago niya ipaliwanag kung bakit kailangan natin sumunod. Ito po ibig sabihin ng pananampalataya, parang ganito. Hindi ko alam yung plano. Okay? We don't know the entire plan, but since we know the one who made the promise, we are confident. Amen? Next slide, please. Ayan, ito yon. We don't know the entire plan, but we know the one who made the promise. So bakit sure tayo? Kasi ang Diyos po ang nangako. At ang Diyos, hindi niya binibigo yung mga taong umaasa sa Kanya. So pag may pinangako si Lord sa Kanyang salita, paniwalaan natin ito. Mangyayari po ito. Amen? Yun po ang pananampalataya. Minsan hindi mo naiintindihan, pero dahil may pangako ang Diyos, alam mong malalampasan mo yan. Alam mo magtatagumpay ka. That's why biblical faith is trusting what God has said until you see what God has promised. Number 2, sabi rin sa text natin, faith sees beyond present circumstances. Ibig sabihin, hindi lang, ang taong may pananampalataya, hindi lang siya basta nakadepende sa mga nakikita niya na reality. Hindi lang doon sa nangyayari ngayon. Na dahil ito lang. Ito yung present circumstances. Kung ano lang nangyayari. So, sabi po dito, ito po daw ay katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. So, we believe merong mga reality na, pero hindi mo pa nakikita. Reality na siya. The verse does not say faith believes things that are unreal. Magkaiba yon. Magkaiba yung naniniwala ka sa, aswang. Kasi aswang, di naman totoo eh. At hindi mo nakikita. Iba yon. Ang faith, hindi ka naniniwala sa mga bagay na hindi totoo. Hindi ganun yon. Ang ibig sabihin ng faith, totoo, yun nga lang, hindi mo pa nakikita, pero naniniwala ka. Magkaiba kasi yun eh. No, hindi tayo naniniwala sa mga bagay na hindi totoo. Ano ba yung mga bagay na hindi totoo? Mga alien. Hindi man totoo may alien. Wala man tayo nakitang alien. Or halimbawa, may nakita tayong mga superhero, di ba? Pag nanonood kayo ng mga movies, mga sci-fi, di ba? Nakakita na ba kayo ng mga monster, di ba? Yung mga halimaw na, yun, ginagamit nila sa mga pelikula. So si Godzilla, sino pa ba? Si King Kong. Totoo ba si King Kong? Hindi naman sila totoo eh. Di ba? Transformers, may mga Transformers ba na bababa dito? May mga Avengers ba na tutulong sa atin? Si Iron Man, nandiyan ba siya? So, mga actors lang yon. So, yung verse na ito, hindi ibig sabihin, hindi niya sinasabi na naniniwala tayo sa mga bagay na hindi totoo. Ang tinutukoy dito, yung pananampalataya, naniniwala siya sa mga unseen realities. So when we say unseen realities, totoo siya, pero hindi nakikita. Bakit ka naniniwala? Kasi merong revelation from God. Ganito kasi yan. Ang faith po ay merong mata. Pero hindi physical eyes, spiritual eyes.
Faith sees the invisible kingdom of God. Ang ibang mga tao na walang faith, ang nakikita lang nila, yun nangyayari sa buhay nila. Problema, gobyerno, yung Pilipinas, sino yung dapat iboto, yung mga senador, maganda yon. Pero meron pa tayong mga bagay, mga reality na makikita mo lang pag nanampalataya ka sa Diyos. So, halimbawa, yung mga Christians, nung panahon ng author ng Hebrews, ang nakikita lang nila, ang una nila nakikita, rather, ay yung persecution. Siyempre, pinapahirapan sila eh. Pero dahil meron silang pananampalataya, nakikita na one day meron kaming reward in heaven. Na kahit kami nahihirapan, pero sumusunod pa rin kami kay Kristo, hindi kami tumatalikod sa pananampalataya, meron kaming tatanggaping gantimpala sa Diyos. Haharap kami sa Kanya at kami i-welcome niya ng puno ng kagalakan. Nakikita nila yun at naniniwala sila doon. Nakita nila ang suffering, pero nakita din nila ang glory na one day they will be with the Lord. Nakita nila maraming mga nawala sa kanila, maraming silang naisakripisyo, pero hindi silang nanghinayang kasi alam nila meron pa rin silang inheritance, meron silang mamanahin sa langit na higit na kayamanan, higit sa anumang kayamanan dito sa lupa. Kaya po, kapag ang Kristiyano dumadaan sa suffering, may joy pa rin eh. May kagalakan pa rin eh. Kasi alam niya, hindi lang naman itong buhay na to ang meron ako. Meron akong Diyos. Meron akong pag-asa, meron akong buhay sa langit na nag-aantay sa akin. Itong buhay dito sa lupa, napakaikli lang nito eh. So kung ang mga tao po na walang pananampalataya, nabubuhay lang sila para sa mundo na to. Nagtatrabaho lang sila para magbayad ng bills, para magbayad ng tax. So para lang mabuhay sa mundo na ito. Tapos later on, mamamatay, ililibing, yun na yung buhay nila. Napakaikli ng buhay natin dito sa lupa para bigyan natin ng sobra-sobrang pagpapahalaga higit sa eternity natin. Tandaan po natin, pag tayo namatay dito sa lupa, the next stage of our life, hindi po tayo basta natutulog lang. Tayo po ay merong eternity. Meron tayong eternal destination. Either you will spend eternity with the presence of God, in the presence of God, or you will spend eternity in hell forever. There is life after death. Ang tanong na nga lang doon, anong buhay ang gusto mo? Yung buhay ba na walang hanggan, nakasama ang Diyos? O yung buhay na walang hanggan, na hindi nakasama ang Diyos? Yun yung reality na sinasabi natin dito. So kahit tayo may suffering po, kahit tayo may mga pagsubok na dinadaanan, kahit may mga sakit at karamdaman, alam natin na merong higit na mas magandang buhay na nag-aantay sa atin sa Panginoon. Kaya hindi tayo nawawala ng pag-asa. Hindi ko pinapangako na lahat tayo dito sa lupa yayaman, pero sigurado ako pagdating ng Panginoong Hesus at tayo kinuha niya na at tayo nasa presensya na wala na pong mahirap. Wala nang may sakit. Wala nang hindi perpekto ang buhay, lahat aayusin ng Diyos. Yun po ang reality na meron tayo. Because faith sees beyond present circumstances. Faith is the substance because it makes the future promise present in the believer's heart. Pangako pa lang siya, pero alam mo sa puso mo na totoo. Mangyayari to. So even though we cannot physically see heaven, faith brings heaven in our decision making. Hindi mo pa nakikita ang langit, pero gusto mo na ng langit. Tama po ba? Sino po dito ang ayaw sa langit? Lahat tayo gusto natin ng langit. Tama ba? Sino po dito ang gustong mauna? Wala pa naman. In His time. In His time. Okay? So, merong faith, ang taong may faith, halimbawa, halimbawa, wala akong faith. Ang nakikita ko lang ito. Ito lang eh. Yung present na nangyayari. Problema, yung kalagayan ng bansa, yung mga patayan, yung mga injustice, yung problema ng pamilya namin. Wala akong pera, wala akong trabaho, wala akong nakakamit sa buhay.
bagsak ako sa school, magulong pamilya namin, broken family kami, hindi na yata makakapag-asawa. Yan, mga ano yan. Mga present realities. Pero ang taong may faith, ito yung buhay ko sa lupa. Pero okay lang yan dahil merong pinangako ang Diyos sa akin na mas higit, na mas marami pa, at mas masaganang klase ng buhay sa presensya niya. So pinaghahandaan mo yon. Nagpe-prepare ka para doon sa ipinangako na ng Diyos. Naghahanda ka na as if sigurado ka talaga na mangyayari. Kaya mo siya pinaghahandaan. Yung ibang mga tao, hindi nagre-ready eh. Kasi hindi naman sila sigurado. Naalala ko yung father ko, si Bishop. Sa dinami-dami ng kanyang mga, siguro, naging disappointment dahil yung mother ko po abroad, nagtatrabaho sa ibang bansa. So, minsan yung schedule ng pag-uwi niya, hindi talaga sure kung kailan. Para siya si Jesus, no? Okay? So, magugol ka na lang, andito na ako sa Pilipinas. So minsan, nung bata pa ako hanggang sa ngayon, tawag yon, uuwi ako, ganitong date. Kasi nabigyan na siya ng date na kung kailan siya uwi. January, blah, blah, blah. Si Daddy excited, no? Si Bishop excited. So pupunta kami ng airport. Meron one time pumunta kami ng airport, nag-antay kami doon. Ang tagal. Yung pala, wala pa palang schedule. Naiba pala yung schedule, hindi kami na-inform. Nag-antay kami ng airport. Ako, bata ko chocolate. Naantay ko chocolate. Parang tingin ko sa nanay ko, chocolate. Chocolate to, no? Wala, nagantay kami sa wala, hindi siya umuwi. Hanggang sa lumipas yung mga panahon, maraming beses nangyari yon. Pag si Mami, nagsasabi, uwi ako ha. Sabihin ni Dad, maniwala na lang tayo pag nandyan na siya. To see is to believe. Parang ganon. No? Pero sa faith, hindi po ganun eh. Hindi pa dumarating, pero nagre-ready ka na. Ano pong halimbawa niyan? Yung asawa ko, blessed ako talaga dyan. Dahil talagang, parang alam niya ang gagawin, lalo na nung nag-baby kami. Nung unang-unang beses na nabuntis siya kay Liam, bago pa si Ali, ako hindi ko alam gagawin ko eh. Basta ako, tatay na ako. Ang gagawin natin dito. Siya parang nanay na talaga. Kasi, bili tayo nito. Kailangan to ni Liam. Bili na ng damit. Order na. Andiyan na. Dumating na yun. Wala pa ha. Nasa tiyan pa lang. Ilang months pa lang yata yun eh. Pag pumupunta kami ng mall, dati nasa bilihan ng damit, nandun siya sa mga baby section. Yung mga sabon, lotion, lahat. Naka-prepare na. Tapos yung higaan, yung towel, yung mga lampin, mga diaper, mga wipes, baby wipes, mga tissue. So, yung aming intindi niya mag-prepare. Yung kwarto namin talaga nagbago, mukhang department store ng mga baby. Andun, kompleto yung gamit natin. Pero, hindi pa dumadating si Liam. Wala pa ang baby. Hindi pa nga niya alam ano yung itsura eh. Pero, nag-ready na siya. Yes, excited. Hinanda niya na yung tutulugan ni Liam, inassemble niya na lahat, bumili kami ng crib, ng stroller, car seat para sa kotse, pero wala pa namang baby. Bakit po? Kasi naniniwala siya, one day, darating yon. Kahit hindi ko pa nakikita, one day darating yon. So yung kanyang actions, pinatunayan ng kanyang ginagawa, yung kanyang pinaniniwalaan. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? Kagaya rin po nun, yung ating pagsunod sa Diyos, yung ating pagpapatuloy sa pananampalataya, yung ating patuloy na paglilingkod, kahit mahirap, tinutuloy mo pa rin, inilalaban mo. Bakit? Kasi naniniwala ka, darating ang Diyos, babalik siya para sa atin. At lahat ng mga pinangako niya, tutuparin niya. Amen? So makikita mo ngayon sa mga tao, sino yung mga totoong naniniwala sa pangako ng Diyos? Sino? Yung mga nagre-ready.
Yung mga nagpe-prepare. Makikita mo sa actions nila yan. Kung nabubuhay sila na parang walang Diyos, nabubuhay sila sa kasalanan, tuloy sila sa kung ano-ano mga bisyong pinaggagawa nila, hindi nagbabagong buhay, hindi nagbabagong ugali, hindi sila naniniwala, parang hindi totoo na naniniwala silang one day, lahat tayo haharap sa Diyos, babalik siya sa atin. Babalikan niya tayo. Bakit? Hindi naman makita naghahanda ka eh. Kasi kung talagang naniniwala ka na lahat tayo haharap sa Diyos, yung buhay natin, ipagsusulit natin sa Diyos, ayusin natin. Kung naniniwala tayo sa mga pangako ng Diyos, mamumuhay ka na talagang alam mong may ine-expect ka. Amen? Our obedience today reveals what we truly believe about eternity. So kung ang buhay mo, iniisip mo, bata pa naman ako eh. Hindi, marami pa naman pagkakataon para magbago eh. Hindi ka totoong naniniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang pagmabalik po ng Diyos, ang kamatayan, walang kasiguraduhan kung kailan yan. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin na magbabago ako siguro kapag okay na, nagawa ko na to at nasulit ko na to. Tatalikuran ko na yung bisyo ko, magbabaguhin ko na yung ugali ko kapag ganito. Magko-commit na ako sa Panginoon kapag... Hindi mo nga sure kung bukas gising ka pa eh. So dapat every day, hinahanda po natin yung ating sarili sa pagharap natin sa Diyos. Yun po ang pananampalataya. Magtatanong iba, Pastor, ang hirap kasi magpaka-Christian talaga ng tuluyan. Baka mawalan ako ng kaibigan. Sabihin ng ibang mga kabataan, baka hindi na akong maging sikat. Baka mawalan ako ng mga peers. Baka pag sumunod ako kay Lord ng totohanan, mahirapan ako sa work ko. Sabi ng mga magulang, paano pastor kapag yung mga nag-Christian nga ako, pamilya ko hindi naman na talaga nagbago. Paano po pag ganito? Alam niyo po, yun nangyayari sa buhay natin. Tandaan natin to, our circumstances are temporary, but God's promises are eternal. Yun nangyayari sa buhay natin, panandalian lang yan. Hindi yan permanente. Nagbabago-bago talaga yan. Pero yung pangako ng Diyos, hindi nagbabago yun. Amen? Kaya dapat pinaghahandaan natin yun. It is trusting in what God has said until you see what God has promised. Number 3, faith has always been God's way. Sabihin po natin, God's way. Ito yung kaparaanan ng Diyos. Kahit noon pa man. Sabi dito, in verse 2, for by it, the people of old received their commendation. They earned a good reputation. Natuwa ang Diyos, nalugod ang Diyos sa kanila. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una. Ito yung mga tao in the Old Testament. Dahil saan? Sa kanilang pananampalataya sa Kanya. So, makikita niyo po, in-introduce ngayon dito yung mga Old Testament believers. Kasi tayo mga new believers na tayo, mga New Testament believers na tayo, kasama na tayo doon eh. Ito, ibig sabihin, nung Old Testament, bago pa dumating si Jesus, may mga believers na. At yun yung nilista dito ng mga tao. Sino-sino yan? Si Abraham, si Sarah, si Jacob, si Moses, si David. Pero, sabi, they were commended not because magaling sila. Kaya natuwa si Lord, hindi dahil, ang galing talaga ni Abraham, natutuwa ako dito. Ang galing talaga ni Noah. The best ka talaga, Noah. Sa lahat talaga ng mga nakikita kong tao, ikaw talaga, David, ang pinakapaborito ko. Hindi ganun eh. Sabi dito, kinalugdan sila ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Kung titingnan natin si Abraham, he failed. Nagsinungaling nga si Abraham eh. Actually, sablay na nga si Abraham dahil hindi siya magkaanak. Si Sarah, nung sinabi ng Diyos na magkakaanak sila ni Abraham, tumawa lang eh. Si Jacob, mandaraya, maraming tao niloko. Si Moses, parang duda sa Diyos. Si David, mahilig sa babae, mamamatay tao. So none of them earned God's approval.
Actually, makikita natin sa Bible lahat ng sablay ng mga tao na binanggit dito sa Hebrews 11. So these people were just ordinary sinners who simply trusted God. Mga normal lang silang tao, nagkakamali din. Minsan nawawalan din ng pag-asa, nalulungkot din, nade-depress din. Si Elijah nga di ba? Kilalang propeta ng Israel, dumating sa time, talagang na-depress din siya. Sabi niya, Lord, kunin mo na ako, patayin mo na lang ako dito. Lahat ng mga tao sa Bible, hindi sila mga superhuman. Wala silang mga superpower. Hindi sila perfect. Kagaya natin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka perfect. Pareho tayo. Lahat tayo dito, hindi perfecto. Lahat yung iba sa atin dito, nangihina. One day, on fire. Biglang nawala na sa Panginoon. Parang sakto na lang yung apoy. Yung paglilingkod, di natuloy yung maibigay sa Panginoon. Yung commitment, hindi nakagaya nun dati. Hindi tayo perfect. Pero, kita nyo po, wala man tayo pinagkaiba doon sa mga binanggit dito They were all ordinary people, just like us. Di ba dapat mas maging encouragement yon? Aba, mga ordinaryong tao lang pala din ito Ibig sabihin, si Lord, hindi siya naghahanap ng mga taong perpekto. Ang hinahanap ng Diyos ay mga taong handang magtiwala sa Kanya hanggang dulo. Okay? God is not looking for perfect people. He's looking for people who are willing to trust Him, who are willing to put their faith on Him. Minsan kasi ganun tayo, di ba? Ayoko na mag-ministry kasi ang dami ko na sablay. So titigil ka na lang. Lahat naman ng tao sumasablay. Lahat naman tao nagkakamali, nangihina. Ang tanong, handa ka pa rin ba magtiwala sa Diyos? Handa ka pa rin bang ilaban yung pagtitiwala mo, yung pananampalataya mo sa Panginoon? Faith has always been God's way. From Genesis to Revelation, people are accepted by grace through faith. Hindi ka tinanggap ng Diyos, wala ka sa ministry, hindi ka naging pastor, hindi ka naging leader dahil favorite ka ng Diyos. Kaya tuloy minsan kapag ganyan yung mindset, yung mga ginagamit ng Panginoon, saan yung mga leaders dito? Andito ba yung mga leaders? Mga workers natin? Taas kamay ng mga leaders and mga workers. Taas kamay po. Yan. Sige, pwede makita. Yung mga pastor na, mga preacher, nandito ba? Mga D-group leader, lahat ng mga nasa ministry, taas kamay. Yan, marami. Minsan kasi hindi isip natin, kaya ako nasa ministry ngayon kasi magaling ako paano kung nagkamali ka, sumablay ka? Minsan nadi-discourage ka di ba? Ayoko na kasi ganito na nangyari, ganito yung nagawa ko Pero kung babalikan mo ang Bible, hindi naman si Lord pumili ng tao dahil magaling. Kaya siya pumili ng mga tao. Alam niya unang-una, lahat ng tao sablay. Lahat ng tao makasalanan, lahat ng tao hindi faithful, lahat ng tao sinungaling, lahat ng tao madaling matukso, madaling masira, madaling mawala ng pag-asa. Pero bakit niya pinili? Yun po ay awa at habag ng Diyos. Kaya kung lahat po tayo dito nakapaglilingkod sa Diyos, ginagamit ng Diyos, yun ay awa at habag ng Diyos. By grace, through faith. Kaya ka tinanggap ni Lord dahil kinahabagan ka niya. Ngayon, kaya ka patuloy na makapaglilingkod dahil patuloy ka din magtitiwala sa Kanya. Hindi ka makakapagpatuloy hanggang wakas. Hindi mo matatapos yung buhay mo dito hanggang dulo na ikaw magiging tapat. Magkakamali ka. Pero ang sinasabi ng Bible, yung pananampalataya mo kay Kristo, ituloy mo. Ikaw, sasablay ka Pero yung pananampalataya mo kay Kristo, huwag mo itigil. Kasi si Kristo magbabago ng buhay mo, hindi naman ikaw Si Jesus ang magbabago ng ugali mo Si Jesus ang patuloy na magmamold sa'yo. Andiyan ang Holy Spirit, i-guide ka Patuloy ka lang manampalataya na aayusin ng Diyos ang buhay mo. Hindi tayo nandito sa church dahil perfect na tayo.
Hindi tayo napunta sa ministry, hindi tayo naging pastor, o hindi tayo naging lingkod ng Diyos dahil naabot natin yung certain level of perfection. No, walang makakaabot nun. We are all here because of His mercy and grace. At makakapagpatuloy tayo sa ministry when we are always reminding ourselves na ito ay lahat bunga lamang ng biyaya ng Diyos. And we will continue trusting the Lord. Amen? So wala pa ako nakita sa Bible na pinili ni Lord dahil mabait siya ang pinakamabait. Hindi. Sabi ng text natin, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Hindi sinabing sila ay perfect. Sabi ng New Living Translation, by faith, Verse 2, through their faith, the people in the days of old earned a good reputation. Naging maganda ang kanilang ang katayuan nila sa Diyos. Naging maganda, kinomend sila ng Diyos. Nalugod ang Diyos sa kanila. Why? Kasi nanampalataya sila. Nagtiwala sila sa Diyos. Yun lang yun eh. Yung buhay mo, yung pagbabago niyan, yes, we have the responsibility na mamuhay na may disiplina, lumayo sa kasalanan. Alam mo na yun eh. Pero minsan nakakalimutan mo magtiwala sa Diyos. Yung ikaw maglingkod, mag-effort sa Panginoon, oo, nandun na yun. Alam mo na sa sarili mo yun na kailangan maglingkod ka, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa eh. Alam mo na kung anong klaseng commitment ang dapat ibigay mo kay Lord. Pero nakakalimutan mo magtiwala na hindi sa sarili mong kakayanan mo magagawa yon. Magagawa mo yon kapag nagtiwala ka sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Amen? So, wag mo isipin na maglilingkod ako kay Lord kapag maayos na yung buhay ko, kapag perfect na ako. Hindi. Lumapit ka muna ng may pananampalataya sa Diyos. At habang ikaw patuloy na nagtitiwala sa Diyos, patuloy ka rin niyang babaguhin. Amen? Marami sa atin dito, maraming kapintasan. Tingnan mo yung katabi mo. Nga, pintasan mo nga yan. Marami yan. Ano kapintasan niya? O, diba? O tingnan mo yung sarili mo ngayon. Di ba marami ka rin kapintasan? Tama ba? So as we continue trusting God, as we continue living and walking by faith, God will also change us day by day. Amen? It's trusting God, it's trusting His Word until we see what He promised. Ano ba pangako ni Lord? One day, we will be perfect. One day, magiging perfecto na tayo. We will be like Jesus. We will have a glorified body. Hindi pa yun mangyayari ngayon. Mangyayari yung pag bumalik na si Jesus. Pero alam mong mangyayari yun. Tama? Ibig sabihin, kung ano, sinimulan ni Lord. Sinimulan ka ng baguhin ng Diyos eh. Tama ba? May mga inalis na si Lord sa buhay mo eh. Pero hindi pa perfecto ngayon. Malayo pa, pero malayo na. Tama ba? Ba't matagal pa? Oo, parang ang tagal pa ng perfection. Pero kung titignan mo yung dati mong buhay, ang dami na rin binago ng Diyos sa'yo eh. Kaya ka nga nandito dahil patuloy kang binabago ni Lord. Number 4, faith begins with believing God's Word. Sabi ng verse 3, by faith we understand that the entire universe was formed at God's command. That what we now see did not come from anything that can be seen. So yung buong daigdig, yung buong universe, nilikha daw yon sa pamamagitan ng alin? Command ng Diyos. Ibig sabihin, ang ginamit ng Diyos para likhain ang buong universe, salita niya. God's Word. Now, bakit kaya dito nagsimula yung author ng Hebrews? Ba't kaya, anong gusto i-point out dito? Ba't niya dinidiscuss? Ba't ngayon sinulat niya dito na yung tungkol sa paano nilikha ng Diyos ang buong universe? Unang-una, meron bang taong nakakita paano nilikha ng Diyos ang buong sanlibutan? May nakakita ba nun? Na habang nililikha ni Lord,
Halimbawa, nando si Marlo. Marlo, tingnan mo, lilikha ako ng universe. Oh, galing na. Gumagano si Lord. Oh, ito, tingnan mo, star. Oh, diba? Tapos si Marlo, oh, galing. Oh, sasabihin ko yun. Wala naman taong nakapanood kung paano lumikha ang Diyos ng creation, di ba? Let there be light. Tapos sabi ni Seth, wow, light. Oh. Wala naman sa atin nag-exist. Ang nandun lang noon, ang Diyos. Amen? Pero wala pang ni isang tao ang nakakita kung paano nilikha ng Diyos ang mundo, ang galaxy, ang mga bituin, ang mga ibon, ang mga hayop, ang tao. Kasi wala pang ang tao noon. Okay? Tama po ba? Pero paano tayo naniniwala? Ba't tayo naniniwala na ang Diyos ang lumikha? Tayo nga, naniniwala tayo basta may magpatotoo lang na kapitbahay natin eh. Huy, alam mo ba may pinatay doon sa baba? Ay, talaga? Grabe talaga yung panahon talaga natin ngayon, ho? Ay, alam mo, sister, talaga yung anak ko, sabi ko, umuwi na maaga. Ganyan talaga yung mga bata na yun kasi, ay, nako. Naniniwala ka kagad basta may magsabi sa'yo eh. Hindi mo nga alam saan galing yung kwento na yun eh. So, naalala nyo, mayroong balita na may nag-viral na video, may nasagasaang babae. Iba-iba yung kwento eh, halo-halo eh. Sabi, nag-aaway daw yung mag-asawa. Sabi naman, nantitrip na ano. Iba-iba eh. Tayo minsan, basta may magsabi sa atin, di ba mabilis tayong maniwala? Lalo kung yung, mabilis tayong maniwala, lalo kung yung nagsasabi sa atin, magaling makasagap ng balita. Di ba? May ano siya, may radar. Oo. Marites, di ba? Di ba? Mari, anong latest, di ba? Nakano siya kagad, nakasagap. Pagkagising, anong bagong, parang nangihina sila pag walang chismis eh. Anong walang kwento ngayon ha? Kailangan ko makasagap. Anong nangyari sa buhay dyan? Parang kailangan may bagong kwento. Diba? Sino nabuntis sa, sa kapalaran? Wala mo na bagong nabuntis dito? Ba't di ko na nakikita sino? Adik ba yun? Diba? Hanap tayo ng balita eh. So parang tayo, pagka yung tao, alam mo, lagi siya nagkukwento sa'yo, yung kanyang testimony, pinaniniwalaan mo agad eh. Ito, matindi. Dahil yung nagsabi, hindi lang basta tao, ang nagte-testify na nilikha niya ang buong universe, ang buong sanlibutan, ang Diyos mismo. Siya mismo ang nagsasabi nito sa pamamagitan ng kanyang salita. We believe that God created the heavens and the earth because God has testified of it. God has revealed His creation. God has revealed to us yung process na ginawa niya through His Word. Read Genesis. So, creation itself is a matter of divine revelation, sabi ni Pastor John MacArthur. Without Scripture, without the Bible, walang makakaalam kung paano nilikha ng Diyos ang daigdig. We believe because sinabi ng Diyos. Siya yun eh. Ang Diyos mismo nagsabi. Sabi ng verse 3, God spoke. God commanded. At lahat nag-exist. Ibig sabihin, ganun ka-powerful ang word ng Diyos. Sinabi lang ng Diyos na magkaroon ng bituin. Nagka-bituin. Magkaroon ng mga bundok. Nagka-bundok. Kaya nagtataka kayo, pag pumunta kayo sa mga magagandang tanawin, punta kayo dyan sa may Marilake, sa may Infanta, makikita nyo, ang lalaki, ang tataas ng bundok. Paano kaya nilikha yun? Paano kayo ginawa yun? Sa pamamagitan lang ng salita ng Diyos. Magkaroon ng dagat. Magkaroon ng living creatures. Everything began because of God's Word. Lahat ay nagsimula sa salita ng Diyos. So if God's Word created the universe, kung ganon ka-powerful na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nalikha ang lahat, ganon pala katindi yung power ni Lord. Sa tingin nyo, hindi ba kaya ng Diyos tuparin yung mga pinangako niya? Kaya niya nga lumikha ng buong sanlibutan? Yung sinabi pa kaya niya, hindi niya kaya tutuparin yon?
Yung Diyos na nagsabi na magkaroon ng liwanag, let there be light, siya rin yung Diyos na nangako sa atin, I will never leave you nor forsake you. Ibig sabihin, totoo yun, hindi yun magbabago. Kung nung pinangako ni Lord, sinabi niya sa kanyang salita, tutuparin niya yun. Kung sinabi niya hindi ka niya iiwan, hindi ka niya iiwan. Kung sinabi niya hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya pababayaan. Amen? Pastor, hindi naman natin nakikita. Unang-una, ang Diyos, hindi naman natin nakikita. Sabi ng verse 3, we now see, what we now see did not come from anything that can be seen. Lahat naman na nakikita natin ngayon, galing ito sa hindi nakikita. Everything that is visible today came from the invisible. Ano ibig ko sabihin? Lahat ng meron ngayon galing sa Diyos. Ang Diyos, Espiritu, hindi siya nakikita. Wala siya sa physical world. He is outside time. He is outside the reality of time, the reality of physical senses. Ibig sabihin, hindi mo siya makikita with your physical eyes. Hindi mo siya mahahawakan literally. Kaya nga, kinailangan niya magkatawang tao para makita natin yung perfect, exact representation of God through Jesus Christ. But God Himself, He is transcendent. Ibig sabihin, kung ako lumikha ng computer, hindi pwedeng nasa loob din ako ng computer. Okay? Kung ako ay gagawa ng computer, kailangan nasa labas ako ng computer. Hindi pwedeng pag pinindot to, apektado ko. Pag sinutdown yung power supply ng computer, ng laptop, ay mamamatay din ako. Hindi ako talagang lumikha. Kasama ako sa sistema. Ibig sabihin, yung Diyos na lumikha ng buong daigdig, ng buong sanlibutan, wala siya doon sa loob ng sistema. He is transcendent. Yun ang ibig sabihin po nun. Kaya po lahat na nakikita natin dito, nanggaling sa Diyos na hindi nakikita. Kaya wala tayong dahilan para sabihin na, Lord, yung mga pangako mo, hindi ko pa naman nakikita . Akala kasi natin, yung totoo, yung mga bagay lang na nakikita natin. Kaya marami sa atin, kailangan makita mo muna para sabihin mo totoo . Pero hindi po ganun . Iba po kasi, kailangan maintindihan natin, lahat ng meron dito, wala naman talaga noon . Nagkaroon lang. Lahat na nakikita mo ngayon, physically, nagkaroon lang yan nung sinabi ng Diyos. Ibig sabihin, the unseen God controls the seen world. The seen world. Ibig sabihin, lahat na nakikita ngayon, ang nagkokontrol niyan, yung Diyos na hindi nakikita. Okay? Verse 3 reminds us that visible realities came from an invisible God. Lahat ng reality ngayon nanggaling sa isang Diyos na hindi nakikita. Kaya iba dapat ang pagtingin nating mga Kristiyano. Okay? That changes how Christians view life. Huwag ka lang tumingin sa buhay sa mga bagay na nakikita mo. Hindi pwedeng Kristiyano ka tapos sasabihin mo, maniniwala na lang ako pag nakita ko na. Hindi. Minsan may mga bagay, lalo na pag kumikilos ang Diyos, hindi mo naman nakikita ang kumikilos ang Diyos . Ang nakikita mo na lang yung resulta ng pagkilos ng Diyos. Pero ibig sabihin ba noon, walang Diyos? Hindi mo naman nakita na umilaw yung tao bago siya gumaling di ba? Lord, pinapanalangin po namin, gumaling si sister. Tapos biglang may maliwanag, tapos merong kuryente, tapos gumanon yung tao, magaling na ako. Wala namang ganun Nalalaman na lang natin, gumaling. Pero ibig sabihin ba noon, hindi siya pinagaling ng Diyos kasi hindi natin nakita? Maraming bagay na hindi natin nakikita, pero totoo. What we cannot see is actually more permanent than what we can. Example. Bakit kaya ang daming tao, to see is to believe? Ay, ang dami naman natin pinaniniwalaan na hindi natin nakikita. Yung gravity, nakikita mo ba yung gravity? Alam niyo ba yung gravity? Yung gravity, di ba? Ganun ba yan? Ano ba yung gravity? Ito yung force na nagiging dahilan bakit nakakatayo tayo perfectly sa round-shaped planet natin. Hindi tayo nauhulog. Nakadikit tayo, hinihigop tayo ng gravity dito sa mundo. Kaya pag tumalong ka, babagsak ka.
Pero nakikita mo ba yung gravity? Pero nagtitiwala ka sa gravity. Tama? Electricity. Nakikita nyo ba yung electricity na dumadaloy sa bahay ninyo? Nakikita nyo ba yon araw-araw? Pero naniniwala ka na pag binuksan mo yung switch, dadalo yung electricity, pagaganahin niya ilaw, yung aircon, yung electric pan nyo. So the invisible is often proven by its effects. So hindi lahat ng invisible hindi totoo. Makikita mo yung truth, makikita mo na yung reality ng mga bagay na invisible by its effects. Hindi natin nakikita yung gravity, pero nakikita natin yung epekto ng gravity. Hindi mo nakikita yung hangin, pero nakikita mo yung epekto ng hangin. Hindi mo nakikita yung electricity, pero nakikita mo yung epekto nito. Likewise, God may be invisible. Hindi mo man nakikita ang Diyos, pero makikita mo ang resulta ng kapangyarihan ng Diyos. You can feel you can experience His faithfulness. Visible yon kahit di mo nakikita ang Diyos. Ramdam nating tapat ang Diyos. Ramdam nating makapangyarihan ng Diyos kahit hindi natin siya nakikita. Bakit? May epekto. Again, biblical faith is trusting what God has said until you see what God has promised. Ultimately, Hebrews is not asking us to admire faith. Hebrews is calling us to put our faith in Christ. To fix your eyes on Jesus. Kasi si Jesus ang nag-demonstrate ng perfect faith. Tiniis niya ang rejection, ang suffering, ang cross. Bakit? Kasi hindi siya nakatingin lang sa suffering niya. Nakatingin siya, hindi lang sa present pain, kundi sa kanyang future glory. Alam niya, one day, bubuhayin siya muli ng kanyang Diyos Ama. Kaya hindi lang siya nakatingin doon sa dadanasin niya. Although, nandun yung pain. Kasi sabi niya nga sa Diyos, Lord, kung pwede lang, itong pagdurusa ko na ito, huwag ko na daanan. Pero Lord, hindi po ang kalooban ko mangyari, kalooban niyo pa rin. So bakit napagtagumpayan ni Kristo yung mga pagsubok? Bakit napagtagumpayan ni Jesus yung mga pain and suffering? Maging yung kamatayan. Kasi hindi lang siya nakatingin doon. Nakatingin siya sa pinangako ng kanyang Ama para sa kanya. He trusted the plan of the Father completely. Our faith is not in faith. Hindi lang basta nagtiwala ka. Our faith is in Jesus Christ. Pastor, mahina po ang faith ko. Let me tell you this. A weak faith placed in a perfect Savior is stronger than great confidence placed in the wrong object. Ibig sabihin po, ang strength ng ating salvation hindi nasusukat sa laki ng faith mo. Nasusukat ito kung kanino mo nilagay ang faith mo. Bakit tayo sigurado? Kasi alam natin ang Diyos natin tapat, perpekto, hindi nagkukulang. Kaya kahit yung faith nga natin, kahit mustard seed lang yan, pero nilagay mo sa tamang tao, nilagay mo sa tamang source. Higit pa doon, nilagay mo sa Diyos na perpekto. Basta sa tamang lugar mo ilagay ang faith mo, mas malaki ang confidence na meron ka. Ang confidence natin, hindi dahil, grabe kasi yung faith ko grabe ako magtiwala. Hindi, confident ka, hindi dahil magaling ka magtiwala. Confident ka kasi magaling yung pinagkatiwalaan mo. The strength of our salvation is not measured by the size of our faith, but by the greatness of the one in whom we trust. So review natin number 1. Ano sabi doon? What's number 1? Number 1, please. Faith confidently trusts God's promises. Number 2, faith sees beyond present circumstances. Number 3, faith has always been God's way. Number 4, faith begins with believing God's word. So tandaan po natin, hindi man natin nakikita pa yung mga bagay na pinapangako ng Diyos sa atin. Pero dahil sinabi niya, mangyayari yun. Meron tayong katiyakan. Yung buhay natin sa langit, yung kaayusan, yung restoration, lahat po ng yun, matatanggap natin in His time. So there's no reason para tayo tumigil sa pagtitiwala sa Diyos dahil lang may pagsubok.
Dapat kapag may pagsubok, may problema, lalo pa nating pag-igtingin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Lalo pa nating ilaban ang faith natin sa Panginoon. Amen? Sometimes we may be tempted to quit. Some of us may be tempted to quit today. You want to quit praying? Ayaw mo nang mag-serve? Ayaw mo nang maniwala? Ayaw mo nang magpatuloy sa paglilingkod? Simple lang po ang mensahe ng Diyos. Huwag na tayo tumalikod. Magtiwala tayo sa Diyos. Kahit na hindi mo nakikita, kahit na mahirap ang pinagdadaanan mo, kahit na hindi pa rin dumarating yung mga sagot sa panalangin mo, patuloy ka magtiwala kasi one day, at ng pinangako ng Diyos, tutuparin niya. On that day, every promise God has made will be fulfilled. At habang wala pa, we live by faith. We walk by faith, not by sight. We are not of those who shrink back and are destroyed, but we are of those who have faith and preserve their souls. So, church, may we be people who endure by faith until we stand before Christ. Sana, yung faith mo, hanggang dulo yan. Sabi mo nga sa katabi mo, I pray, yung faith mo, hanggang dulo. Let's all bow our heads and let's pray. Lord, we thank you that you strengthened our faith once again. That you reminded us, hindi lang kami umaasa sa wala, umaasa kami sa iyong mga pangako at sa iyong katapatan. We know that you are faithful and we have hope in you. Ano man ang aming mga imperfections, ano man ang aming mga suffering, ano man, Lord, ang mga trials na pinagdadaanan ng bawat isa, we know that you are faithful. Na kaming lahat ay itatawid mo. Kaming lahat ay pagtatagumpayin mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lang tumingin sa mga bagay na nakikita, bagkus makita namin ang reality ng buhay na puno ng kagalakan, na puno ng satisfaction, ng fulfillment at joy in your presence. Help us, Lord God, to see our future glory in Christ through faith every day. Thank you, Jesus, for the strength that we receive. May we all be people who will continue to endure by faith until we stand before Christ. This is all we pray in Jesus' name. Amen and amen. God